ito ay aming patuloy na ikinagagalak. Maraming salamat dahil meron po kaming malayang pagbasa ng iyong salita sa public square. Alam namin na maraming mga bansa ang walang kakayanan. Maraming mga kapatid kami sa pananampalataya na hindi ito nagaganap. And so, Lord, may we have greater appreciation of this freedom to worship that we have right now. At nawa po, Panginoon, may we maximize, talagang isagad namin ang tunay na pagkatuto at pagkaalam namin sa iyong salita upang tunay na magbenepisyo at magprofit kami sa mga ordinaryong pamamaraan ng biyaya na iyong ibinigay sa amin sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, kung wala din ang pagtuturo ng iyong banal na Espiritu, ay magiging walang saysay ang mga gagawin namin. Ngunit dahil siya ay tunay na nasa kalagitnaan namin, alam namin ang banal na Espiritu mo ang magpapaliwanag ng iyong mga salita. At anuman ang kakulangan ko bilang iyong mga ngaral, anuman ang kahinaan ko, Panginoon, kapag kinalugdan mo ang pangangaral ng iyong salita, ito'y magiging tunay na kalakasan sa iyong iglesia. Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Again, Blessed Lord's Day po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Last April 9 lamang po, ginunita po natin yung araw ng kagitingan mga kapatid. Ito ay 82nd na paggunita natin ng Day of Valor. Pero alam niyo po ba na hindi po tagumpay ang siyang dahilan at naganap nung April 9 kung bakit natin ito ginugunita? Sapagkat po nung April 9, 1942, ito po yung origin niyan, ay si General Edward King under sa pagtaliwas niya sa utos ni General MacArthur, ay sinuko po niya yung Bataan at Corregidor sa kamay ng mga Hapon. Instead na lumaban siya, he decided to surrender, and so 76,000 Filipino and American soldiers fell on the hands of the Japanese Empire. Kaya nga alam natin na tinawag din natin ito sa kasaysayan as the Fall of Bataan. At alam din natin na itong April 9 na ito, 1942, is a fateful day sapagkat ito rin yung araw na kung saan nagsimula yung Death March na tinatawag, na kung saan itong 76,000 na mga Filipino at American soldiers ay pinwersa na maglakad mula Bataan hanggang Tarlac. Imagine niyo po yun, na it's almost 65 miles. At marami po sa kanila namatay sa exhaustion. Many of them died in torture and many of them died on the hands of the Japanese. At ang sabi po, out of the 76 soldiers, only 76,000 soldiers, only 54,000 made it alive sa Tarlac. That day, 22,000 Filipino and American soldiers died. But despite this, despite the loss, sinicelebrate pa rin natin yung April 9, 1942 at ang tawag pa rin natin dito ay Araw ng Kagitingan. Bakit? Dahil alam natin na may saysay ang sakripisyo at kagitingan ng mga sundalong Pilipino na lumaban at nahulog sa kamay ng mga Hapon. Because we know 3 years later, the Japanese surrendered, 1945, and a year after that, in 1946, ay iginawad sa atin yung ating total freedom, and we were freed even under the rulership or colonization of the Americans. Indeed, looking forward, yung April 9, 1942 is not a miserable day for our soldiers. It is a day of valor. Ngunit mga kapatid, paano po kaya kung yung mga susunod na sundalo na sumunod dun sa mga soldiers natin dun sa Death March ay hindi pinagpatuloy yung kanilang pakikipaglaban? Paano kaya mga kapatid kung hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin tayo ng mga banyagang mananakop at hindi pinagpatuloy ng mga sundalong Pilipino na sumunod ang kanilang pakikipaglaban? Ang sagot natin dyan, walang araw ng
kagitingan. At ang sakripisyo nila ay nawalan ng kabuluhan, ito'y walang saysay, and of all the people, our soldiers are most pitiable. They are most miserable because they died for nothing. In fact, April 9 will be more like April Fool's Day para sa atin. It will be the day of fools and not the day of valor. Alam nyo, mga kapatid, higit pa po dito ang sinasabi ni Pablo na kawalan ng saysay o magiging foolishness na ipapakita niya sa 1 Corinthians 15 kung patuloy nating ire-reject yung katotohanan ng resurrection o pagkabuhay na magmuli. You see, we will be those soldiers na walang nagpatuloy ng kanilang pakikipaglaban. We will also sacrifice and fight and serve God for nothing. We will believe God for nothing. Our faith is nothing. Preaching is vain. And our ministry are futile. Kaya nga sabi ni Pablo dun sa binasa sa atin sa versikulo 12, ang sabi ni Pablo, why does any of you, how can any of you deny the resurrection of the dead? Mararamdaman nyo dito yung tone of disappointment ni Pablo doon sa verse 12, na bakit meron sa inyo ang nagtatanggi at nagre-reject na may tunay na pagkabuhay sa mga patay. Dahil para kay Pablo ay hindi maliit na bagay ang usapin ng pag-reject sa doctrine ng resurrection, dahil ang resulta nito, mga kapatid, kapag ni-reject natin yung doctrine of resurrection, Paul said in verse 19, if there is no resurrection from the dead, we are of all people the most to be pitied. We of all the people are most miserable of all. And he began after that na parang falling dominoes, mga kapatid. Sinabi niya doon kung ano yung mga susunod na mga bagay sa buhay Kristiyano na magiging walang saysay at walang kwenta kung hindi magiging tunay at totoo ang pagkabuhay na magmuli. Ngunit ang tanong sa atin, bakit po ba kasi ganito? Yung denial, ganito na lamang ang pagtatanggi ng mga taga-Korinto pagdating sa doctrine of resurrection. Bakit po kaya ganito na lamang nila inire-reject ang doktrina ng pagkabuhay na magmuli? At kung maalala nyo po, last time na tinalakay natin ito, ay dahil ito sa kanilang kultura na kung saan doon sila ay immersed. And this is because of Greek philosophy. You see, isa sa sikat na tagapagturo nila ay si Plato. At isa po sa tinuturo ni Plato ay patungkol po sa tinatawag na Grecian dualism. At pag sinabi itong dualism, ang tinuturo nila ay ang pisikal na katawan ay masama at inferior, at ang tunay na superior ay yung soul at yung kaluluwa. And so this gave birth sa isang early form ng Gnosticism. At yung Gnosticism na ito ay tinuturo na lahat ng bagay na material, lalo na ang pisikal na katawan, yan ay masama, yan ay evil. At ang mabuti lamang is yung spirit world. And so salvation for them is amounting to being released from the body and being an eternal soul, an eternal spirit. In fact, marami po sa kanila ay nagtuturo pa nga na isang form ng torment at punishment ay yung ibalik ka daw ng Diyos at bigyan ka niya ulit ng bodily existence. Resurrection for them is a form of punishment and torture. Kaya hindi na po nakapagtataka, mga kapatid, na itong klase ng ganitong pagtuturo ay nag-creep in sa iglesia sa Korinto, at ito yung kanilang dahilan why they deny the doctrine of resurrection. And so Paul took chapter 15. Pansinin niyo po ito. Itong chapter 15, yung pinakamahabang passage o pinakamahabang chapter sa sulat ni Paul sa 1 Corinthians. Yung chapter 15 is composed of 58 verses.
Ang average na verse ng bawat chapter, makikita mo is from verse 1 to 30 hanggang 38. Pero itong chapter 15, nilaan talaga ni Pablo upang i-address at tugunan itong pagtatanggi ng mga taga-Korinto sa mahalagang doktrina na ito ng resurrection. At ang mapapansinin ninyo, hindi umapila si Pablo unang-una sa kanyang sentimiento pagdating sa doctrine of resurrection. Hindi rin siya dumiretso doon sa doctrine of resurrection itself. Ang unang naging argumento ni Pablo to prove that the doctrine of resurrection is true is the very gospel itself. Kung mapapansinin niyo, yan yung unang inapilahan, yan yung unang ginamit ni Apostol Pablo. It is the gospel. Why? Because the resurrection from the dead, brothers, is intrinsically tied to the very gospel event and the very gospel message. Hindi natin maihihiwalay yung resurrection from the dead sa mismong ebanghelyo. Kaya ngayon yung makikita natin dun sa verse 1 to 3 ng chapter 15, sabi ni Pablo, "For I remind you the gospel that I preach and delivered to you, and that which you receive, in which you stand, and you are now being saved, unless you believed in vain." Kaya mapapansin ninyo, it is the gospel that Paul went and directly appealed to, dahil makikita natin na ang doctrine of resurrection ay hindi mahihiwalay sa mensahe ng ebanghelyong nagliligtas. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse 3, "If you can remember, for I delivered to you this gospel of first importance." This is the gospel of first importance. Ito yung pinakamahalaga. And then Paul began articulating kung ano yung vital component ng gospel na ito. At ano yun? Christ died according to scriptures. He was buried. And then He was raised after 3 days in accordance to scriptures. And then He appeared to Cephas, and then to the 12, and then to the 500 witnesses, and then to James. And last of all, He appeared to me. Mapapansin ninyo, mga kapatid, yung critical component ng gospel na ito ay lahat nasa past tense, meaning the gospel is first and foremost an event before it is a message. Ang ebanghelyo, kailangan nating makita, ay una sa lahat isang pangyayari at isang ginanap at gawa ni Kristo bago ito naging mensahe. At kaya yan yung sinasabi ni Pablo, na hindi mo pwedeng tanggalin yung isang gawa ni Kristo doon at tawagin mo pa yung buong ebanghelyo. Kapag ginawa mo yan, you will remove and destroy the gospel, because the resurrection is a critical, vital component of first importance pagdating sa ebanghelyo. Meaning, brothers, this gospel that Paul preached has the resurrection as its most essential component. It has the resurrection as its most important article. And by denying the resurrection, the Corinthians also deny the one whole work of Christ that alone saves. And so yun ang sabi niya, "So you believed in vain." Hinanampalataya kayo ng walang saysay. You see, mga kapatid, yung resurrection, hindi kasi yan parang insurance sa kotse. Ang kotse, aandar yan, whether may insurance o wala. At ganyan ang tingin ng mga taga-Korinto sa resurrection, na parang iniisip nila magpapatuloy pa rin at buo pa rin yung ebanghelyo kahit wala yung doctrine of resurrection. Paul said, no. Makina yun, critical component yun. And once you receive the resurrection, and once you remove the resurrection from the gospel message, you destroyed the gospel itself. And Paul will begin even to show, mga kapatid,
na ang sisirain kapag ginawa ito ng mga taga-Korinto, ang maaapektuhan nito ay hindi lamang mismo yung gospel message, but by removing the doctrine of resurrection, ang sisirain nito ay yung mismong Christian life o yung Christian faith o yung Kristiyanong pamumuhay at paglilingkod. Paul will begin to show that even the Christian life itself, its service and all its sacrifices will be reduced to total absurdity. It will be reduced to total futility and vain. It will be vain and worthless. And we, of all people, are to be pitied. We will be the greatest April Fools of all the time. And we will be the most miserable of all people. But Paul will have none of that. Anong sabi ni Pablo? Because in verse 20, but Christ has been raised from the dead. Kaya sinagot ito ni Pablo ng diretso kagad. Hindi pwede na hindi binuhay muli si Kristo. Si Kristo ay muling binuhay talaga at siya yung paunang ani sa lahat ng mga namatay at nagtiwala sa Panginoong Hesukristo. And so this morning, mga kapatid, hayaan niyo po, naiwan ko lamang itong mensaheng ito sa ating kalagitnaan. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Kristiyanong pananampalataya ay may saysay dahil tunay ang muling pagkabuhay. Ang Kristiyanong pananampalataya ay may saysay dahil tunay ang muling pagkabuhay. The Christian faith is meaningful, not vain, because of the reality of the resurrection. And this is the very heart and goal of 1 Corinthians 15, this 58 verses, this very long passage, this very long chapter na sinulat ni Pablo. Dinedicate niya ito to labor the point of the validity and reality of the resurrection of the dead, at inumpisahan niya ito sa mismong resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. And last preaching natin, ito yung ating diniin in verses 1 to 12, kung paanong yung resurrection mismo ni Kristo ay pinatotohanan yan ng mga saksi sa kasaysayan, at kung paanong ito'y pinagtibay mismo ng salita ng Diyos. The resurrection of Christ is not a Pauline and apostolic invention. Ito ay pinrophesy na sa Old Testament pa lamang, pinagtibay yan ng Biblia. At makikita natin, nagtawag pa si Pablo ng mga saksi, 500 witnesses, James and Cephas, and last of all himself. At pinatunayan at sinelyuhan nila ito ng kanilang dugo. And so these are reliable eyewitness account that will really ratify and validate that the resurrection is true. And so sabi ni Paul sa verse 20, indeed, Christ was raised. At hindi lamang yan, mga kapatid, Christ was raised to become our first fruit. At alam natin, yung first fruit na term is a farming term. Ang ibig sabihin ng first fruit ay pinagtitibay na totoong merong consequent harvest, na totoong may susunod na ani dahil nakita na natin yung paunang ani. The consequent and succeeding harvest, they are true because the first fruit is real. And what Paul is saying, when you deny the consequent harvest, what you are doing is you make vain the first fruit. Dahil dinideny ninyo na meron talagang susunod na ani, winawalang saysay ninyo at winawalang halaga nyo din ang paunang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. And so Paul can conclude, you believed in vain. Nanampalataya kayo at ito'y walang kabuluhan.
Ngunit alam natin mga kapatid, as Paul again, and I will emphasize again and again, anong sabi ni Paul sa verse 20? But Christ has been raised. He was raised from the dead. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, dahil si Kristo ay tunay ngang buhay because He lives, dalawang bagay ang may saysay sa ating Kristiyanong paglilingkod. Una, mga kapatid, may saysay ang ating paglilingkod at hindi ito miserable. At pangalawa, may saysay ang ating mga pagtitiis, kaya't hindi tayo dapat magpakasasa. So dahil totoo ang pagkabuhay ni Kristo, ang dapat pinipili natin is meaningfulness, not misery in our service. At ang pinipili natin dapat is perseverance and not indulgence in sin. And so the first point, mga kapatid, dahil binuhay ang ating Panginoong Hesus, ang ating paglilingkod ay may saysay at hindi miserable. Mga kapatid, tignan po ninyo, I would like to invite you to open your Bibles in verse 13 and verse 16. I-observe nyo po ito, mga kapatid. Sinimulan ni Paul yung dalawang verse na ito sa parehong false belief ng mga taga-Korinto o rejection nila sa resurrection. So verse 13, sabi ni Pablo, if there is no resurrection of the dead. And then, rephrase niya yan sa verse 16, for if the dead are not raised. At mapapansin ninyo, ito ay nilagay ni Pablo sa napakagandang if-then statement. So ito ay proposition. Ang sinasabi, this is very thought-provoking sa mga taga-Korinto. Ang sinasabi niya, if your proposition is this, walang muling pagkabuhay, then consider its implication. Kaya nilagay niya ito sa if-then statement. Now, ano yung kinabit ni Pablo dito sa dalawang verses na ito kapag dininay yung resurrection of the dead? On both verses, ang sabi niya, ang sinunod niya, then Christ, even Christ Himself, was not raised. At ito yung punto natin kanina. Hindi mo mahihiwala yung first fruit doon sa succeeding harvest. The resurrection of Christ and the resurrection of the believers, they are intricately tied. And somehow to deny the resurrection of the believers, you might as well make vain and deny the very resurrection of Christ. Kaya nga hindi lamang yan, kasi makikita ninyo, ang consequence pala ng denial nila ng resurrection of the dead, hindi lamang nila i-deny yung mismong resurrection ng Panginoong Hesus. In verse 14 to 15, nilay down ni Pablo na may epekto ito sa inyo yung kanila mismong paglilingkod. Even in their Christian service and in their Christian faith, it will all be characterized by misery. Kaawa-awa sila. Ang sabi ni Pablo, even your faith is vain. In fact, even preaching is vain. At naniniwala ako yung ibig sabihin ni Pablo doon na preaching, tumutuko yun sa lahat ng uri ng paglilingkod na Kristiyano. Hindi lamang yung pangangaral ng salita ng Diyos every Sunday sa pulpito, kundi lahat ng uri ng ating mga paglilingkod, ito'y walang saysay. Ito'y mawawala ng kabuluhan. In fact, sabi pa ni Pablo, and we will be found as liars because we misinterpret God, that He raised Christ from the dead when there is really no resurrection. And the same thing yung gagawin niya from verses 17 to 19, ipapakita niya hindi lamang yung implication ng denial ng resurrection ni Christ, ito rin yung implication nito sa inyong Kristiyanong pananampalataya. Ang sabi niya sa verse 17, your faith is futile and you are still in your sins, and those who died in Christ, they perished. And of all the people, we are of all most to be pitied. We are the most miserable. But Paul will have none of that.
Because again in verse 20, Paul said emphatically, but Christ was raised. Ngunit si Kristo ay tunay ngang binuhay at pinatotohanan yan ng Biblia at pinagtibayan ng mga tagapagpatotoo at sinelyuhan yan ng dugo ng mga apostol at maski ni Apostol Pablo. At pinakita niya ngayon yung implikasyon from verse 21 to 28 kung ano ang implikasyon kung tunay ngang binuhay si Kristo. Tunay yung headship ni Christ over kay Adam. Sabi niya, if death came from Adam, then resurrection and life will now flow from Christ. Pero kapag wala at hindi tunay ang resurrection and then si Christ hindi rin binuhay, you will deny the federal headship of Christ. At hindi lamang yan, it will result, yung federal headship ni Christ, it resulted to the destruction of His enemies. Dahil binaliktad na ni Kristo lahat ng mga failure ni Adam, this now instigated and this now ushered in the very rule of Christ. Because ang sabi doon, for He must reign until He make all His enemies His footstool. At ang sabi doon, ano ba yung mga kaaway natin? Ang kaaway natin ay kasalanan. And therefore, sin is vanquished. Ano pa bang mga kaaway natin? Evil. And so evil is vanquished. Pero nung sabi ni Christ, ay sabi ni Paul doon, but the last enemy to be destroyed is death. And so ibig sabihin, dahil nag-rule ang Panginoong Jesus, ang lahat ng kanyang mga kaaway ay progressively at unti-unti niyang sinasakop. But to deny the resurrection is to deny that very reality. That Christ is subduing sin and Christ is subduing evil. At hindi natin kailangan magwalo sa depression dahil hindi na-address yung mga evil sa mundong ito at sa buhay natin. No, we can sleep in freely and in peace because we know that Christ is subduing all this and the last enemy to be destroyed is death. At ito yung katotohanan na alam ng mga taga-Korinto. And so dito pinapakita ni Pablo na ito yung implikasyon ng kanilang sinusulong. Dahil kung itatanggi nila yung resurrection of the dead, ito yung kabilang parte na kanilang itatanggi din at kanilang tatalikuran. Meaning, Paul is saying, make your choice. Mamili kayo. Ano dito sa dalawa? Baka hindi nyo pa napag-isipan kung ano yung inyong tinitindigan. So Paul is showing them that there are only two options at walang middle ground. Either they believe in the resurrection or reject it and accept the vanity and misery na idudulot nito. Either mamimili sila may saysay o walang saysay. Either misery or meaningfulness. Because in the Christian life, brothers, there is no consolation prize. In the Christian life, in the Christian ministry, there is no second and first runner-up. At the end of the day, it is all or nothing. Is it either vanity or gain? Is it either worthlessness or meaningfulness? Dahil bandang huli, pag dininay natin ang resurrection, sabi ni Paul, all our struggle, even our ministry and the Christian faith, they are worthless and without gain. And this is very important, mga kapatid, dahil madami sa atin hanggang ngayon ay may ganito pa ring ika nga ay middle ground mentality o wager mentality. Naalala ko ito, sinasabi lagi sa amin ni Pastor Noel sa aming seminary. Ano ba yung wager mentality? Yung wager mentality is, sabi nito pinropose ni Blaise Pascal. At ang sabi ni Blaise Pascal, alam nyo, kung tataya kayo, tumaya na lang kayo sa Christianity. Bakit?
Kasi at least, kung ang Christianity ang tinayaan ninyo at hindi man ito totoo, at least nabuhay kayo ng marangal. At least nabuhay kayo ng maayos. At least naging masaya kayo. At naging moral ang inyong pamumuhay. Baka ganyan din ang naiisip mo ngayon. Na oo nga, no, okay lang naman. Nailagay ko yung taya ko sa Christianity kasi kung hindi naman ito totoo, at least, naging moral akong tao. Naging masaya naman ako. Naging therapeutic yung Christianity sa akin. Marami akong naging kaibigan sa simbahan. Marami naman akong naging kakilala. At nasama ko naman at kasama ko ang aking pamilya kung hindi man totoo ito. Pero anong sabi ni Pablo? Hindi ganyan. Dahil kung hindi totoo ang Kristyanidad at hindi totoo ang pagkabuhay magmuli, walang saysay ang lahat ng ating ginagawa. Kung hindi totoo ang muling pagkabuhay, miserable tayo. We of all people are to be pitied at walang kabuluhan ng pagpunta natin every Sunday upang sumamba sa Panginoon. You see, I know all of us has sacrifices, brothers. Marami sa atin ang nagsasacrifice ng kanilang oras at panahon para dumalo sa mga pagsamba sa iglesia. Marami sa atin ang tinatanggihan ng maraming bagay, ang pagtatrabaho o even yung mga imbitasyon ng mga kaibigan sa opisina. Ngunit kung walang pagkabuhay na magmuli, mas okay pala na tanggapin na lang natin yon at wag na tayong magsimba. Because at the end of the day, preaching is in vain, faith is in vain, and all our sacrifices are worthless. But the truth is, Paul said in verse 20, but Christ has been raised from the dead, and He is our first fruit. Therefore, our labor in the Lord is never in vain. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, may saysay at hindi miserable ang Kristiyanong paglilingkod at pamumuhay. Ano man ang sakripisyo at paglilingkod na ginawa natin para kay Kristo, may katuturan ito at may halaga ito. And so in our church, in our service to the Lord, we must always cultivate meaningfulness in our service to Him and in our communion with Christ. Yung mga paglilingkod natin na kung minsan iniisip natin ay walang nakakapansin. Yung mga paglilingkod natin na iniisip natin ay maybe underappreciated at hindi nakikita. Hindi yan walang saysay dahil nakita yan ng buhay na Kristo mo na pinag-alayan mo nito. He is alive and therefore your service has meaning. It is not a miserable service. Your service is not worthless. Wala mang maka-appreciate sapagkat kinalugdan yan ng buhay mong Panginoon. Yung family worship na pinaghahandaan mo, yung mga passage na pinag-aaralan mo para sa iyong pamilya, hindi yan walang saysay. Dahil kinalugdan niya ng Panginoon mong buhay na pinaglilingkuran mo. Yung mga pagtuturo mo sa loob ng iglesia at mga ministries na ginaganap natin sa iglesia, may saysay ito. Dahil ikinagalak yan ng buhay nating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Yung mga kaloob na material na ating sinakripisyo. Those things that we gave to the Lord, malugod nating kinaloob para sa gawain ng Panginoon. Hindi walang saysay yung ating mga sakripisyo kung wala man niyang appreciation at recognition dahil tinanggap yan at nakita yan ng buhay mong Panginoon. Yung katapatan mo sa trabaho at paglakad mo sa kabanalan, sa gitna ng mga panunuya at pagtuligsa ng iyong mga kaopisina. Kahit pa hindi na-appreciate ng mga superior mo, yung pagiging faithful mo, banal at tapat mo, wala mang recognition. Sa kabila nito, ikaw pa'y pupulaan. Tandaan mo, hindi walang saysay yun. Sapagkat nakita yan at kinalugdan yan ng buhay mong
Panginoon. And so your labor in the Lord is meaningful. It is not vain. And even, brothers, our daily communion with the Lord, it is meaningful because we are communing with the living God. And our Lord's table ay magkakaroon ng halaga, hindi yung dead ritual, sapagkat alam natin na tayo nakikinig at nakikipag-isa sa buhay na Kristong ating pinaglilingkuran. So brothers, let us daily choose meaningfulness in our Christian walk. Araw-araw, piliin natin na mamuhay sa paglilingkod na may kabuluhan dahil tunay na buhay si Kristo. Yun ang maling attitude kasi, mga kapatid. Di ba ng isang half-hearted na paglilingkod sa Panginoon? Ito yung ibubunga ng isang somehow wager mentality and middle ground mentality. Dahil kapag meron kang ganyang attitude, karaniwan ang iniisip mo kapag tataya ka, 'di ba? Hindi mo itataya lahat. Kailangan mong nang pang-uwi, kailangan mong magtira. Pero kapag ganyan ang ating kaisipan sa paglilingkod, hindi magiging full at hindi magiging buo at all out ang ating service sa Panginoon. But remember, since Christ has been raised, your labor in the Lord, your all-out service for Him, it is never in vain. Hindi ito walang kabuluhan. Ito ay may katuturan. Because the Christian faith is not worthless. It is meaningful. It is true gain. At yan ang una nating punto, mga kapatid, dahil tunay na buhay si Kristo, may saysay ang paglilingkod Kristiyano at hindi ito miserable. Ngunit ang pangalawang titignan natin, dahil tunay na buhay si Kristo, may saysay din ang ating mga pagtitiis na hindi piliin ang kasalanan o pagpapakasasa. You see, mga kapatid, perseverance, not indulgence, ang sinasabi ni Pablo dito kung tunay na buhay ang ating Panginoong Jesus. Notice, in verse 30 to 32, ang sabi ni Pablo doon, he is in danger every hour, at ang sabi niya, he dies every day. Ito'y pagpapakita talaga ng perseverance. Biro mo, hinaharap niya yung danger every hour, tas hinaharap niya yung kamatayan araw-araw, tinitiis niya ito. Pero anong sabi ni Pablo? Kung ginagawa ko ito at hindi naman pala nabuhay muli si Kristo, what do I gain? What is the profit of all of this? If yung may final say sa buhay ko ay yung kamatayan, bakit ko haharapin yung kamatayan araw-araw? Because at the end of the day, if the resurrection from the dead is not true, then the only logical choice is hedonism. It is better that we eat and drink, for tomorrow we will die. Indulgence, not perseverance, is the better choice. Sabi ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay. Kung sinasabi ni Pablo, kung sa kanyang mga sakripisyo ay wala naman pala siyang ginansya, bakit niyang patuloy na araw-araw haharapin ang kamatayan? At bakit siya papayag na every hour ay mahihirapan siya para sa kapurihan ni Kristo? Indeed, let us just drink and eat and be merry, for tomorrow we will die. And this is the logical conclusion, utter indulgence to pleasure and sin. But you see, mga kapatid, ito yung kaibahan ng prinsipyo sa pamumuhay Kristiyano. Yung mga tao kasi na nagsasabi, total, tomorrow I die, at wala na namang hope pagkatapos nun, they seek indulgence sa kasalanan. Pero yung mga tao na nagsasabi na I die today, they persevere sa kanilang pananampalataya because they know there is future hope.
And so, make your choice. Paul is saying, ang katwiran mo ba is, total, tomorrow I will die, then I will just eat, drink, and be merry. O ang magiging katwiran mo is perseverance. I die every day because I know there is future resurrection. Iyan ang sinasabi ni Pablo na dapat nating piliin sapagkat tunay na buhay si Kristo. At may saysay ang ating pananampalatayang Kristiyano. Dahil ang tunay na pagkabuhay muli, mga kapatid, ay nagpapakita ng kamangmangan kung ang pipiliin natin ay yung layaw ng laman bilang prinsipyo ng pamumuhay. Kung indulgence and pleasures of this world, when there is real resurrection, then you are foolish. At yan yung sabi ni Pablo, binaliktad niya yung sinasabi at katwiran ng mga Greeks na wala namang pagkabuhay magmuli. Therefore, it is foolish to suffer. The logical conclusion is just indulge yourself. No, Paul said, there is resurrection and it is foolish, therefore, to choose indulgence in sin over perseverance in faith. So saan ka dyan, kapatid? Ano yung nagiging character ng buhay mo ngayon? Do you choose to die every day? Dahil alam mong may hope ka na inilalaan sa'yo ng Panginoon? Do you choose to die every day sa kasalanan at sa worldliness ng mundong ito? Do you choose to die every day sa mga earthly pleasures and worldly desires na meron ka sa indwelling sin? Do you choose to die every day sa selfishness and pride na meron ka? Do you choose to die every day sa bad company na meron ka? Because at the end of the day, Paul said, this is the main problem of the Corinthians. They fail to die every day sa bad company na kanilang sinasamahan. And that is the reason why this wrong and dangerous doctrine has crept in sa kanilang kaisipan. Sapagkat ang sabi ni Pablo, what bad company does is it corrupts good character. It destroys your perseverance. It hampers your faithful service to the Lord. Brother and sister in Christ, you cannot have it all. Hindi tama yung wager mentality na yan and middle ground mentality. You have to choose because the resurrection is true. And choose Christ. Choose perseverance. Choose to die every day and face even sacrifices because the resurrection is real and there is eternal joy and pleasure in the right hand of God, and there is joy evermore in the presence of the Lord. Mga kapatid, baka ito yung problema, kaya hindi tayo nakakapag-persevere. Because we are surrounded by so many self-indulgent people. We need the church. We need the community of Christ to be awake from our drunken stupor and persevere. The church is our source of strength. The church is our good company, not bad company that corrupts good character, because the church carries us and encourages us towards faithfulness and perseverance. Alam niyo po, mga kapatid, napakaganda ng ginagawa po natin ng mga pagtitipon every Lord's Day. Sapagkat kung titignan po natin, yung atin pong mga means of grace na ginagawa, hindi lamang po ito bagay na personal nating tinatanggap
upang magkaroon ng mga spiritual benefits at ma-remind tayo ng mga spiritual blessings ng Panginoon. Yan ang ginagawa ng preaching. Yan ang ginagawa ng Lord's table. We are being reminded of the salvation that we already received. Pero dapat nating makita na isang mahalaga na nililikha at layunin ng mga pamamaraan ng biyaya ng Diyos ay upang lumikha ito ng komunidad ng mga mananampalataya na nagmamahalan sa isa't isa, at itong mga pamamaraan ng biyayang ito ang siyang mag-iingat sa kanila ng sama-sama, na kung saan sila'y sabay-sabay at sama-sama na nagpe-persevere sa pananampalataya. At yan ang dapat nating makita every Sunday. Hindi dapat nating bitbitin yung individualistic na ideya natin sa Kristiyanong pamumuhay. We observe the means of grace as a community of Christ, as good company with believers for the purpose of perseverance and faithfulness. Mga kapatid, hayaan po ninyo na magwakas ako sa storya na ito, sa kasaysayan kay Perpetua and Felicity. Alam niyo po, si Perpetua at si Felicity, together with the other 3 brothers in Christ, sila po ay 5 na mga pinatay sa kanilang pananampalataya nung panahon ng Roman Empire. Alam niyo po, si Perpetua ay isang noble woman. Siya po ay may mataas na standing sa Roman economy. At si Felicity ay isa naman pong slave. And so, sa 5 mga magkakapatid na ito, si Perpetua lamang yung isang noble woman. At isang gabi, habang sila po yung nagtitipon, because they do this, the 5 of them, every night, nagsasama-sama sila, they hear the word, they sing hymns together, they commune with one another. Pero isang gabi, ay may pumasok ho ng mga soldiers para hulihin sila. At ang nakalulungkot po sa kasamang palad ay nahuli po sila at sila po ay dinala sa Roman prison. Ngunit nung nalaman ito ng tatay ni Perpetua na isang nobleman, dali-dali siyang tumakbo at pumunta kay Perpetua. And he asked her daughter, sabi niya kay Perpetua, i-deny mo na ikaw ay Christian at talikuran mo itong mga slaves na ito. At sabihin mo na hindi ka mananampalataya. Ang sabi ni Perpetua, pa, nakikita mo ba yung vase na yan? Anong tawag mo dyan? Sabi ng papa niya, vase. Can it be called any other than a vase? Can it become any other than a vase? Ang sabi ng papa niya, no, it is a vase. Ang sabi ni Perpetua, so am I. I am a Christian. And whatever you do, I cannot deny that. And if I should face imprisonment and even death, I will do it together with my brethren in Christ. And true enough, mga kapatid, nung si Felicity po ay yung slave woman, siya po ay pregnant nung panahon na yan. At ang ginawa nila, dahil natatakot sila na baka humarap mag-isa si Felicity, doon sa pagpapakain sa mga wild beasts and animals, pinag-pray nila si Felicity na manganak siya ng maaga so that together the 5 of them will face the roaring lions and the goring of animals, and together they will persevere as faithful martyrs in Christ. And true enough, nanganak si Felicity, kinuha yung kanyang baby. And on that faithful day, 5 sila, they faced the sword and they faced yung matatalas na pangil ng mga animals na yun, and they died for their faith in Christ to the point of death. Mga kapatid, nakakalungkot kasi hindi doon natapos yun, sapagkat kinuha yung mga katawan nila, pinagsama-sama at pinagpatong-patong ito, at ito ay sinunog at niliyaban. And the reason of the Romans for that is because they want to mock the resurrection of the body.
Sabi nila, ito, yung kalokohan ng mga Kristiyanong ito, sunugin natin yung mga katawan nila, tignan natin kung may resurrection pa. But brothers, anong sabi ni Paul in verse 22 to 23? Let us end in this. In chapter 15, hindi natin ito binasa kanina, but Paul said, for us in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. But each in his own order, Christ our first fruit. Then at his coming, those who belong to him. At his coming, those who belong to Christ. Mga kapatid, doon sa death march, hindi ko alam kung ilan sa 22,000 na mga sundalong yon ang bubuhayin muli. Yes, their sacrifice worthwhile. Meron tayong malayang Pilipinas. But I am sure of one thing. Sa limang yon, nakasama ni Perpetua and Felicity, their sacrifice and their service in the Lord is truly never in vain. And they will all be resurrected and see Christ and experience eternal bliss. They die every day and choose to suffer every hour. Why? Because the resurrection is true and real. Tayo po mga kapatid ay magwakas sa pananalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami na nawa itong katotohanan ng iyong muling pagkabuhay ay maging realidad sa amin. Tulungan niyo po kami na kung paanong ginawa ni Apostol na itong doktrina ng resurrection ay kanyang inilapat sa bawat aspeto ng Kristiyanong pananampalataya at paglilingkod. Ganyan din nawa, Panginoon, ang gawin namin sa aming mga buhay upang ito ay humamon sa amin na piliin ang pagkakaroon ng kabuluhan at pagkakaroon ng saysay at hindi namin tignan na miserable at walang saysay ang aming paglilingkod. Upang ito rin, Panginoon, ay humamon sa amin na piliin araw-araw ang perseverance at pagtitiis kesa sa pagpapakasasa sa kasalanan. Because the resurrection is true. May we see that the Christian faith is meaningful and it is not miserable. And may we choose daily perseverance and not indulgence in sin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.